Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share sa gabing ito ay dito makikita sa unang Kronika, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 6. Ito po ang nakasulat. Ito ang mga tao na pumunta kay David doon sa Siklag nang siya nagtatago kay Saul na anak ni Kish. Kasama sila sa mga tumulong kay David sa labanan. Armado sila ng mapana at mahusay silang pumana at manirador. Kanan o kaliwang kamay man, mga kamag-anak sila ni Saul mula sa lahi ni Benjamin. Pinamumunuan sila ni Naali, Ahijir at Joas, mga anak ni Shimaa at taga-Gibeah. Ito ang mga pangalan nila. Sina Gisel at Pilit na mga anak ni Azmaveth. Sina Beraka at Jihu na mga taga-Anatot. Si Ishmaya na taga-Gibeon na isa sa matanyag na sundalo at isa rin sa matatapang na pinuno ng 30 matatapang na tao. Sina Jeremias, Jahasil, Johanan at Josabad na taga-Gedera. Sina Ilusai, Jeremot, Bialia, Shimaria at Shipatiya na taga-Harof. Sina Elkana, Ishia, Azarel, Juizer at Jashubiam na mga angkan ni Korah. Yun lang po. God bless. Maraming salamat. Isang mapagparang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ihayag ay mula sa aklat ng unang mga kronika, chapter 12, verses 7 to 12. Sina Jokla at Sebadias ng mga anak ni Jeroham na taga-Gedor, sa Lipinigad, ang sumama kay David ay mga mahusay na mandirigma at sanay sa paggamit ng sibat at kalasag, mababagsik na parang leon at kukumilos ay simbilis ng mga usa sa bundok. Ang pinakapinuno nila ay si Ezer, at ang iba pang ayon sa pagkakasunod-sunod ay sina Obadias, Eliab, Ismana, Jeremias, Atay, Eliel, Johanan, Elsabad. Yun lamang po. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon mula sa libro ng unang Kronika, chapter 12, verses 13 to 18. Si Jeremiah ang pang-10 at si Makbanai ang pang-11. Sila ang lahi ni Gad na mga commander ng mga sundalo. Ang pinakamahina sa kanila ay makakapamahala ng 100 sundalo at ang pinakamalakas ay makakapamahala ng 1,000 sundalo. Tinawid nila ang ilog Jordan ng unang buwan ng taon. Ang panahong umaapaw ang tubig nito at itinaboy nila ang lahat ng nakatira sa mga lambak ng silangan at kanluran ng ilog. May mga tao ring nagmula sa mga lahi ni na Benjamin at Judah na pumunta kay David noon sa pinakukutaan nila. Lumabas si David para salubungin sila at sinabi, "Kung pumunta kayo rito upang tumulong sa akin bilang kaibigan, tinatanggap ko kayo na sumama sa amin. Ngunit kung pumunta kayo rito upang ibigay ako sa aking mga kalaban kahit wala akong kasalanan, sana'y makita ito ng Diyos ng ating mga ninuno at parusahan niya kayo." Pagkatapos, pinuspos ng Espiritu si Amasai na pinuno ng 30 at sinabi niya, "Kami po ay sa inyo, o David na anak ni Jesse. Magtagumpay sana kayo at ang mga tumutulong sa inyo dahil ang Diyos ninyo ang tumutulong sa inyo." Kaya tinanggap sila ni David at ginawang opisyal ng mga sundalo niya. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang Kronika chapter 12 verse 19 to 23. May mga tao rin na mula sa lahi ni Manases ang sumama kay David nang pumunta siya sa Filisteo upang makipaglaban kay Saul. Ngunit hindi pumayag ang mga Filisteo na sumama si David at ang mga tauhan niya, dahil iniisip nila na baka muling pumanig si David sa amo niyang si Saul. Kaya pagkatapos silang mag-usap, pinabalik nila si David. Ito ang mga tao na mula sa lahi ni Manases na sumama kay David sa Ziglag, sina Adna, Jozabad, Jediael, Mikael, Jozabad, Elieho, at Zeletay. Bawat isa sa kanila ay pinuno ng 1,000 sundalo sa lahi ni Manases. Tumulong sila kay David sa pakikipaglaban sa mga lumulusob sa kanila, dahil matatapang sila, mga mandirigma,
Matatapang silang mga mandirigma, kaya nga naging pinuno sila ng mga sundalo ni David. Sa bawat araw may mga tao na pumupunta kay David upang tumulong hanggang sa dumami ang kanyang mga sundalo katulad ng mga sundalo ng Diyos. Ito ang bilang ng mga armadong sundalo na pumunta kay David sa Hebron upang tumulong sa kanya na maagaw ang kaharian ni Saul, ayon sa ipinangako ng Panginoon. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa unang Kronika, Kapitulo 12, versikulo 24 hanggang 28. Ito po ang nakasulat. Ito ang bilang ng mga armadong sundalo na pumunta kay David sa Hebron upang tumulong sa kanya na maagaw ang kaharian ni Saul, ayon sa ipinangako ng Panginoon. Mula sa lahi ni Judah, 68 sundalo na may mga dalang sibat at pana. Mula sa lahi ni Simeon, 7,100 mahusay na sundalo. Mula sa lahi ni Levi, 46 sundalo, kabilang na si Jehoiada na pinuno ng pamilya ni Aaron at ng kanyang 370 tauhan, at si Sadok na isang matapang at kabataang mandirigma, at ang 22 opisyal mula sa kanyang pamilya. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 12 verses 29 to 34. From Benjamin, Saul's tribe, 3,000 most of whom had remained loyal to Saul's house until then. From Ephraim, brave warriors famous in their own clans, 20,800. From half the tribe of Manasseh, designated by name to come and make David king, 18,000. From Issachar, men who understood the times and knew what Israel should do, 200 chiefs with all their relatives under their command. From Zebulun, experienced soldiers prepared for battle with every type of weapon to help David with undivided loyalty, 50,000. From Naphtali, 1,000 officers, together with 37,000 men carrying shields and spears. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless us! Po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin po ang Panginoon na tayo ay binigyan muli ng pagkakataon na makapagbasa ng Biblia sa bawat araw, at ito po ay isang favor na mula po sa ating Panginoon. Na tayo po ay nasa 1 Chronicles, chapter 12, verse 35 to 40, yung itinalaga po sa atin. Makikita po natin dito kung paano nagkakaisa yung bawat tribo ng Israel, at nagpadala pa ang bawat tribo ng mga magigiting na mandirigma, magagaling na mga sundalo, upang itaguyod yung pagiging hari ni Haring David. So, dito makikita natin na kapag yung timing ay perfect ayon doon sa nais ng Panginoon, makikita natin na andun talaga yung ambag ng pagkakaisa ng bawat isa. Yung lahat ng mga magagaling, yung lahat ng mga magigiting, talaga magsasama-sama ito, upang kilalanin si Haring David bilang hari, na pagpapakita na ang kalooban ng Panginoon. Kapag yung kalooban ng Panginoon ang mangyayari, talagang walang makakapaghadlang. At isa sa maganda nakita natin dito sa chapter na ito, yung hindi lang yung kanilang sarili, yung binitbit nila, hindi lamang yung kanilang talento yung ibinigay nila, kundi may sarili rin silang mga bitbit na mga pagkain, na mga ambag, na bilang pagpapakita na yung pagtanggap nila doon sa pagiging hari ni David sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. So lagi po natin tatandaan, He made everything beautiful in His time. Alhanin po natin na ang bawat pagkakataon ay may sarili pong panahon na itinakda yung Panginoon. Na kapag ito ang inantay natin, makikita po natin na lahat ay magkakaisa para sa isang matagumpay na resulta. So purihin po ang Panginoon, and God bless everyone.